Kaugnay ng mga matitinding nangyayari ngayon sa Senado, kabilang ang pagsuko ni Senator Jingo Estrada at ang pagkawala ng majority block sa sesyon ngayon. Kakausap po natin si Senator Raffy Tulfo. Kasama niya si Mon Galvez live mula sa Senado. Mon at Senator Raffy. Yes, Julius, no, alas 5 ng hapon dapat nga inaasahan yung pagsisimula ng sesyon ng Senado dito sa Senado, pero hindi dumating o no-show yung majority senators, kaya naman naantala almost 2 hours or more than 2 hours na nga naghihintay ang mga minority senators dito sa session hall. Kaya hinatak natin si Senator Raffy. Senator Raffy, magandang gabi ho, no? Ano ho ba nangyari? Aware ho ba kayo na hindi talaga sisipot ang mga majority or yung membro ho ng mayorya, sir? Actually, hindi namin alam na hindi sila sisipot ngayong araw na to. All we know ay sasama lang nila si Jinggoy bilang sympathy, whatever, and then babalik din sila come 5 o'clock. Eh kaso hindi nagsibalikan and we've been waiting and waiting. As you can see, almost 2 hours na kami nagantay, and then all of a sudden nagpadala ng message si Alan kay Tito Sen at mahaba so paiksiin ko lang. Parang pinalilitaw niya na kami makikiisa sa kanya na ibo-boycott na rin yung Senado, parang to show independence. Your reaction to that? Wow! Talagang big no-no. Para bang, sabi pa nga ng anak ko, hello? Ba't namin gagawin yun? Parang it's leading to something, I'm not gonna use the word disturb. I don't know, kayo na lang siguro bahala magbasa. Pero it is really uncalled for. It's very unprofessional. It's too much. It's too much. Kumbaga, hindi na mga professional itong mga kasamahan ko. Nakikita yung true character nila. Is this what we're calling history repeating itself? Yung nangyari dati sa HOR, yung mangyayari ulit dito ngayon sa Senado, hino-hostage kami. That shouldn't happen. That shouldn't happen. Last week ho, sir, nagkaroon ho ng boycott ang minority at maaaring kinukumpara naman ito ng majority to what happened now. Anong masasabi niyo doon? Yun po ba yun? No. That's like comparing apples and oranges. Magkalayo. Kasi nag-walkout kami noon dahil ni-railroad nila yung isang rules at gusto nila para ma-accommodate si Bato, kailangan agad-agad nag-motion si Marcoleta para i-allow ang mga senador na makapagboto online nang wala sa lugar. Ang sa amin naman, kailangan ipagdebatihan muna yan sa floor and then at least give us another day and then kinabukasan, pwede na siguro pagbotohan. Gusto nila agad-agad, right there and then. Hindi kami pumayag at saka outnumbered kami kaya we walk out. Tama lang naman. Kaysa naman makisama kami doon sa kanilang baluktot na gustong gawin. And currently, si Senator Jinggoy will be detained. So paano ho ang magiging status niya? Hindi na siya makakaboto at saka yung pagpa-perform ng kanyang duty. Definitely. Si Jinggoy at saka si Bato, of course, hindi na sila pareho. Si Bato nagtatago. At least kahit papaano, si Jinggoy, medyo hanga naman ako sa kanya dahil kung sa sumurrender, maayos, unlike yung sa isa na nanggulo muna at nagkaroon pa ng pag-iskandalo. Ayan, kaya tayo nagkakaganito ngayon because of Bato actually. Unlike kay Jinggoy, tahimik na sumurrender. So hanga ako sa kanya. Yung kanyang katapangan na para isurrender yung kanyang sarili nang sa hindi na magkaroon ng kaguluhan. Opo. Sina Julius at Cheryl ho ay nasa studio ngayon. Julius, Cheryl, si Senator Raffy ay meron ding hybrid. Baka meron kayo katanungan sa kanya. Senator Hello, Raffy, Cheryl. magandang gabi sa Julius. iyo. Good evening. Sabi ho ng kapatid yung si Senator Erwin, merong dalawa Good pang evening, senador from majority block ang disgusted daw po sa mga nangyayari sa Senado. At sabi pa ni Senator Erwin, kakausapin sila ng minority block nitong nagdaang weekend. Meron na ho ba kayong impormasyon kung ano ang nangyayari sa usapang ito? If we're talking about dismayado, I don't think dalawa lang ang dismayado. Ilan sa mga senador na siguro dismayado sa mga pangyayari. Kaya lang, ayaw lang nila ipakita dahil gusto nila makisama kay Alan or sa kanilang mga kasamaan para wala masabi. Pero makikita mo naman sa dimino ng ilang mga senador, especially nung Wednesday na kung saan nagkaroon ng kaguluhan at makikita mo naman yung ilang senador doon, medyo malungkot, nakayuko at hindi nakisali sa bakbakan, if you will, doon sa naganap sa floor. Senator Raffy, si Cheryl po, ikukulong na yung kapwa niyo senador na si Senator Jinggoy at si Senator Bato de la Rosa naman po nagtatago. Ano ang reaksyon niyo doon sa mga nagsasabing abay ginigipit daw ang majority block?
I don't think so. There's no such thing. Yung nangyari kasi dito, that's rule of law. Meron naman talagang valid na warrant of arrest, and that warrant of arrest has to be served. Kaya nga, pumunta rito yung PNP para iserve yung warrant, at sabi ko kanina, hanga naman ako kay Jinggoy kasi mahinaw na sumurrender siya kaysa magkaroon ng kaguluhan. So walang pagigipit mula sa amin. May kaso siya, and then yung kaso niya, dumating sa punto na nilabasan siya ng warrant, at yung warrant sinerved. Or Senator ginigit daw po Raffy. yung majority itself. No, wala. Kung tutusin, kami dapat ang gigipitin kasi kaming minority. Kami manggigipit sa majority. How can that happen? Outnumbered kami para manggipit sa kanila. Senator Raffy, ano po ang posisyon nyo dito po sa Blue Ribbon Subcommittee na pamumunuan daw po ni Senator Marcoleta? Kayo po ba ay tututol dito? Ito po ba ay dadaan pa sa plenaryo? Well, yung pagpapatuloy sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee, okay sa akin yon. Wala tayong problema doon. Ang problema lang, para sa akin personal, bakit kailangan pang i-subcommittee, isa-subcom kay Marcoleta? Bakit hindi ba capable and able si Senator Pia bilang isang lawyer para siya yung mag-preside sa committee, sa Blue Ribbon? Bakit gano'n nangyari? At saka isa pa, kailangan i-convene muna yung Blue Ribbon. Kailangan yung committee, kailangan i-define muna kung sino-sino yung mga members. Nilagay nga yung pangalan ni Senator Lacson. Kanina nag-uusap kami, bakit nilagay pangalan ni Senator Lacson? Sabi niya, I wasn't consulted about that. In fact, hindi pa yun napag-usapan sa plenary. So, bakit all of a sudden, hindi pa kami nag-convene, all of a sudden, agad-agad, magbo-Blue Ribbon hearing agad. At subcommittee at that. At hindi pa rin yan pinag-uusapan sa floor. Senator Raffy, kanina doon sa statement ni Senator Jinggoy, may nabanggit siya tungkol sa pinopropose daw na parang ex-deal, no? Na kapag lumipat sa minority, ay yung mga kaso ay lulusot na. Kumbaga, kakalimutan na yung mga kaso. Are you aware of such parang proposal na ino-offer sa mga miyembro ng majority? Hindi ako aware na merong ganong klaseng pag-uusap. Wala ako narinig na ganong klaseng pag-uusap. Every now and then, nag-uusap kami ng minority, ng mga kasamahan ko sa caucus, pero never na-mention yan na kailangan merong isang kasama tayo, makikipag-ex-deal or deal na dapat lumipat sa amin. Kung hindi, makakasuhan sila. There's no such thing. Katang-isip lang siguro yon nila, kung sino man yon. Senator Raffy, habol ko na lamang dahil nga ano na ang mangyayari dito sa sesyon kung hindi sumipot nga kanina yung majority block? Tingin nyo magkakaroon pa rin maya-maya or sa ibang araw na itong itutuloy? Well, I don't know kung ano yung plano nila, pero naka-ready naman kami. Definitely papasok kami tomorrow hanggang Wednesday. Ito nga, Sheryl, ang nakakalungkot, yun nga, si Senator Alan Cayetano, si SP Cayetano, nagpadala sa message kay Senate Minority Leader namin, kay Tito Sen, na parang gusto niya i-boycott namin ng Senado. Why would we do that? Just because meron isang kasamaan kami na sinusunod lang kung ano yung rule of law, kailangan siya mahuli, i-serve yung warrant. Gusto niya pati kami mag-boycott kasi sinasabi niya dapat magkaroon daw independence ang Senate. So hindi ko maintindihan yun. So yan yung isa sa mga nakakasakit sa ulo ko isipin. Isa pa, pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng internet, pati yung CR, aircon sa CR, pinatay na rin. You see? Ganun na ba kababaw? Yung mga nangyari sa Senate. Sa ngayon, dapan-dapa na ang Senado sa imahe. Ano mangyari? Lulubog ba kami sa lupa sa sobrang pagkababa yung nangyari ngayon sa atin sa Senado? Okay, Senator Raffy, klaruhin ko lamang yan. Pinatayan kayo ng aircon, ng internet. Sino po? Lahat ng minority? Yeah, sa plenary. Plenary. Sa plenary hall. Kasi wala namang any member of the majority doon kanina . So lahat kami 11, nandun kami sa floor. So nagantay kami after more than an hour, all of a sudden, biglang uminit, nagpapaypay na si Senrisa, and then lahat kami, nainitan na. Yung pala, pinatayan kami. And then gusto namin gamitin yung internet, pinatayan na rin, wala na rin. So pumunta yung ilan sa amin sa CR, wala na rin, mainit na rin. Ano po So ang talagang sinadya yung tingin nyo po ginawa nilang sinadya mga or move.
Pinaimbestigahan nyo ba ano ang rason bakit kayo walang aircon, walang internet? At sabi niya bubuksan daw pero hindi naman nabuksan. Siyempre, maintindihan ko naman. Nangangamo lang siguro yung taong yan. Yung amo niya siyempre yung SP, hindi naman kami. So, ang importante rito, Cheryl and Julius, gusto ko lang ipaalam sa taong bayan na gusto namin magtrabaho. Kami ay niluklok sa aming pwesto sa Senado para magtrabaho, para dito gawin lahat ng trabaho namin. Kaso, yung majority, mukhang meron natin sila ibang agenda. Isa pa, naawa ako sa 3 general na nag-aantay na ma-confirm sa CA. By Wednesday, pag hindi sila ma-confirm, then mag-return na lamang sila kawawa dahil hindi sila mapopromote, yung rango nila steady lang. So kawawa itong 3 generals. Huli ko na lamang po, Senator Raffy. Dahil sa kaguluhan, pati sila nadamay. Okay. Panghuli na lamang po from my end, Senator Raffy. Ngayon, kung titingnan natin, ang bilang ng minority ay 11. So, ang majority, 13, pero wala na si Senator Bato at si Senator Jinggoy. So, 11-11. Paano mangyayari ngayon? Paano makakapagtrabaho, magiging productive ang Senate with these numbers? That is correct. Well, we're hoping na nakita siguro mga ilan sa mga taga-majority na yung pangyari na dismayado na, maaaring may lumipat kusa, pupunta sa amin at magsabi, gusto ko nang sumama dyan sa inyo kasi magulo itong mga kasamahan ko din sa majority. Will you accept it? Of course, with open arms. Come to us para makabuo na kami ng 13. Ilan po kaya yun? Nang walang pressure, nang walang pananakot na sinasabi nila. I don't know, maybe 2, 3, 4, 5, 6, 7, I don't know. Let's see. Dahil may mga lumabas po na Pero balita. one thing for sure, Opo, this go I ahead. can tell you. This I can tell you, merong iilan na dyan sa majority na dismayado, na hindi lang umiimik. Hindi lang sila makapag-voice out. Pero makikita naman sa kanilang body language na ayaw nila yung mga nangyayari, ayaw nilang masama doon sa mga kaganapan na hindi katangkap-tangkap sa taong bayan. But wala lang silang lakas loob na mag-voice out. They're just probably waiting for the time. Timing lang siguro. At tama rin po ba yung mga... Kailan darating yung timing na yun? Senator Raffy, at tama rin po ba yung mga balita, may mga lumabas po ba kasing balita na you're eyeing, ang Senate po, ang susunod na kung magkakaroon ng change ng leadership ay si Senator Win Gatchalian ang kinukonsidera na maging susunod na Senate President? That is correct. That is correct. Pinagbubutuhan namin lahat. Lahat kami, isa lang ang boses na si SP Gatchalian, Win, ang maging Senate President. Alright, thank you so much. Kung sakasakali, kung makakuha kami ng numbers, kung kami naging 13, so si SP Gatchalian. Thank you so much. Senator Raffy Tulfo at Mon Gualvez, maraming salamat. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.